Prinsipyo sa buhay, number 21. Ang pagsunod ay laging nagdadala ng pagpapala. Magandang araw po sa bawat isa. Ang mga pinapagawa ng Panginoon ay kadalasan nagsisilbing mga hakbang patungo sa pinakakahangahangang mga pagpapala sa buhay. Ipinapakita ng halimbawa ni Pedro kung ano ang maaaring mangyari kapag sinabi nating oo sa Diyos. Isang araw, isang malaking pulutong ang nagsiksikan sa paligid ni Jesus habang siya ay nangangaral. Luke chapter 5 verse 1 to 11. Nais ng Panginoon na gamitin ang bangka ni Pedro bilang platapormang lulutang sa tubig upang mas maayos siyang marinig ng mga tao. Kaya hiniling niya kay Pedro na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa pampang. Luke chapter 5 verse 3. Isang kahilingang tilang simple at hindi namang kahanga-hanga. Ngunit ang pagsunod ni Pedro sa kahilingang ito ang nagbukas ng daan sa isang pagpapalang magbabago ng kanyang buhay. Mula sa kanyang halimbawa, natutuhan din natin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos kahit sa maliit na bagay. Ang mga tao ang unang nakinabang sa pagsunod ni Pedro. Malinaw na nilang narinig ang mga salita ni Jesus. Nang matapos ang pagtuturo, sinabi ng Panginoon kay Pedro, "Pumalaot ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang manghuli." Luke chapter 5 verse 4. Isa na namang pagkakataon upang sumunod o tumanggi. Isa siyang bihasang mangingisda at magdamag na silang nangingisda, ngunit wala silang nahuli. Ipinakita ng sagot ni Pedro ang simula ng kanyang panghabang buhay na pananampalataya sa Diyos. Sinabi niya, "Guro, magdamag po kaming nagpagal at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa iyong sinabi, ihulog ko ang mga lambat." Luke chapter 5 verse 5. Pinili ni Pedro na sumunod sa Panginoon at ipaubaya sa Kanya ang magiging bunga ng kanyang desisyon. Maaring inakala ni na Pedro at ng kanyang mga kasamahan na wala silang mapapala sa araw na yon. Ngunit nagtapos ang araw sa matinding pagkamangha na makahuli sila hindi lamang ng isa kundi 2 bangkang puno ng isda. Luke chapter 5 verse 7. Ang pagsasabi ng oo sa Panginoon ay nagbunga ng isang himalang nagbago hindi lamang ng buhay ng isang mangingisda kundi ng buong grupo. Isaalang-alang ang 3 dahilan kung bakit napakahalaga ng pagsunod sa matagumpay na buhay Kristiyano. Una, ang pagsunod sa Diyos sa maliit na bagay ay mahalagang hakbang upang matanggap ang kanyang pinakamalalaking pagkapala. Isipin, tuwing tumanggi si Pedro, sana'y napalampas niya ang pinakamagandang karanasan sa pangingisda sa kanyang buhay. Ngunit dahil sa kanyang pagsunod, nag-ayos ang Panginoon ng isang himalang hindi niya makakalimutan. Madalas, ang pinakadakilang mga pagkapala ng Diyos ay dumarating bilang resulta ng ating kahandaang gawin ang mga bagay na tila hindi mahalaga. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, meron bang bagay na hinihiling ang Diyos na tila maliit lamang ngunit patuloy kong ipinagpapaliban? Meron ba akong idinadahilan tulad ng masyadong mahirap, ayoko, o pinagdarasal ko muna upang hindi sumunod? Pangalawa, ang pagsunod ay laging nagiging pagpapala sa iba. Isipin kung ilang tao ang pinagpala sa pagsunod ni Pedro. Hindi lamang mas malinaw na nakita at narinig ng mga taong Panginoon, kundi si Jesus mismo ay nakinabang, nakaupo siyang komportable habang nangangaral mula sa bangka. Luke chapter 5 verse 3. Higit pa rito, naging masagana ang araw ng mga kaibigan ni Pedro na puno ng isda ang 2 bangka hanggang halos lumubog ang mga ito. At ang mas mahalaga pa, nasaksihan nila ang himala ng pagkakaloob ng Panginoon. Madalas ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa iba, lalo na sa mga malapit sa atin bilang bunga ng ating pagsunod. Halimbawa, kapag ang isang ama ay sumusunod sa Panginoon, napagpapala ang buong pamilya. Gayon din ang pagsunod ng isang anak ay nagiging pagpapala sa kanyang mga magulang. Hindi ito nangangahulugang makakaiwas sa disiplina ng Diyos ang mga taong sumusuway dahil lamang sa kabutihan ng iba. Ang tawag ng Diyos sa pagsunod ay personal. Ngunit kapag namumuhay tayo ng masunurin, nararamdaman ng mga mahal natin ang kapayapaan at kagalakang ibinibigay ng Diyos sa halip na alitan, nagkakaroon ng kapanatagan. Isa lamang iyon sa maraming paraan ng kanyang kabutihan. Pangatlo, kapag sumusunod tayo sa Diyos, hindi tayo kailanman madidismaya. Ginawang puno ni Jesus ang dating walang lamang bangka. Tayo man, tulad ni Pedro, ay dapat kumilalang ang pagsunod sa Diyos ang laging mahusay na hakbang. Kaya rin niyang baguhin ang ating mga kakulangan sa pananalapi, relasyon o karera at gawin itong kahanga-hanga.
Marahil ay nag-aatubili kang sumunod sa Diyos dahil natatakot ka sa magiging resulta. Ngunit tinatawag ka ng Panginoon na siya ang katakutan mo higit sa lahat. Ang parehong makapangyarihan at makasoberanong Diyos na nagpapatibok ng iyong puso at nagpapagalaw sa mga planeta ay higit na kayang pangasiwaan ang bunga ng iyong pagsunod. Kapag malinaw na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kalooban, kailangan mong sumunod dahil sa kung sino siya. Kapag pinili mong sumunod sa Panginoon, pagpapalain ka niya. Ito ay dahil ang pagsunod ay laging humahantong sa pagpapala. Palagi kong sinasabi sa mga tao nagsasabing hindi nila naunawaan kung bakit may hinihiling ang Diyos sa kanila. Kung sila ay susunod, gagantimpalaan sila ng kapayapaan at kagalakang hindi maihahambing sa anumang nagbibigay ng sanlibutan. Kaya magtakda ka ng layunin na sundin ng Panginoon at panoorin mo kung paano siya kikilos sa iyong buhay.